Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, ika-25 ng Mayo, taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-satellite image, ang low pressure area nating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay tuluyan ng nalusaw. Samantala, bukod nga po ito sa low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, may low pressure area din tayo na minomonitor kahapon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kung saan kasalukuyan na nga itong bagya pa nga itong nag-intensify, na kung saan naging ganap muli ito ng tropical depression category na may lakas na hangin na umabot sa 45 km per hour at may pagbugso na umabot sa 55 km per hour. Samantalang kumikilos pa rin ito ng mabagal pa hilagang kanluran papalapit ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan base nga po sa ating pinaka-satellite image na nagdadala ito ng maulap na paborin na sinasamahan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may silang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may Visayas and Mindanao, kabilang ang Palawan sa nakakaranas ng mga pag-ulan. Samantala, ang kasunod pa nitong low pressure area nitong tropical depression, nalusaw na rin po sa mga nakalipas na mga oras. Sa kasalukuyan, isa na lamang ang ating minomonitor na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At base nga po sa ating pinaka-satellite outlook or yung magiging paggalaw nitong tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kikilos nga po ito pahilagang kanluran sa kasalukuyan. Ngunit maging alerto lang po tayo dahil posible nga ito pang lumakas base sa ating pinaka-outlook, na kung saan hihilahin nga po nito ang hanging habagat, na kung saan ang hangin na nanggagaling dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may Palawan area, na kung saan inaasa natin ang mga kababayan natin dito sa may Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, kabilang ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, South Cotabato, Maguindanao, Lanao del Sur, Lanao del Norte, ay inasa natin makakaranas ng mga maulap na paborin at mga kalat-kalat ng mga pag-ulan dahil nga po dito sa paghila nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na saan makikita nga po natin ang pinaka-satellite outlook natin na siyang naghihila ng hanging habagat, na siya naman nagdudulot ng maulap na paborin na sinasamahan ng mga pag-ulan, na kung saan nagkakaroon po tayo ng mga localized thunderstorm kung ating tatawagin. Sa pinaka-satellite outlook po yan. Ngunit habang papalapit ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga oras o araw, ay nasa natin na posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ay bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Duming, ang pang-apat na bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026. At mapapansin po natin habang ito ay papalapit ng ating Philippine Area of Responsibility at papasok, ay bahagya naman itong lumalakas. So base po yan sa ating outlook sa pinaka-huling pagtala ng ating satellite image, na kung saan ang track nga po nito ay bahagyang lumihis. So makikita nga po natin na bahagya na lang itong papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. So kung kahit na hindi ito direktang dumaan sa ating bansa, asahan pa rin makakaranas tayo ng maulap na paborin na sinasamahan ng mga katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pagulan na atin na nang nararanasan, lalong-lalo na dito sa may Mindanao, kabilang na rin ang Visayas and Palawan. Dahil po yan sa paghila nga po nito ng hangin, na siyang paghila nitong hangin nagdudulot yan ng maulap na paborin at mga kalat-kalat na mga pagulan, na posible nga rin po ang mga localized flooding o yung mga biglaang pagbaha sa mga babang lugar at pagguho ng lupa sa mabundok na lugar. Yun po yung pinag-iingat natin ng ating mga kababayan, dahil kahit hindi po ito tuluyang duman sa ating kalupaan, apektado pa rin po tayo dahil sa trap nito o yung extension ng hangin ay nakakapekto pa rin sa ating bansa.
Ngunit maging alerto pa rin po dahil sa posible pa rin magbago ang track nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may Tropical Depression category, na kung saan kikilos nga po ito mahilagang kanluran sa kasalukuyan, at bahagya itong papasok ng ating Philippine Area of Responsibility bago tuluyan na pahilaga ang kanyang pagkilos. So bahagyang aakyat pa o tataas papuntang Hilagang Luzon. So habang nasa taas na ito, makikita nga po natin na mas malawak na ang kanyang sakop na hangin. So posible nga rin maka-apekto na rin ang hanging habagat dito sa may area ng Southern Luzon. So kabilang na rin ang maapekto nitong hanging habagat ang mga kababayan natin dito sa area ng Batangas, Laguna, Cavite, Zambales, Bataan, dahil sa epekto ng hanging habagat na hihilahin nitong bagyo na posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At yan po ay outlook. So yan po yung pinaka-posibleng daanan ng bagyo at posibleng mangyari sa mga susunod na mga araw. Kaya naman, lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan at maging alerto lang po tayo at maging updated sa mga panibago naming ulat panahon naming ilalabas. Dahil posible pa nga rin po magbago ang track or posibleng bumaba o kaya naman tumaas o kaya naman lumis ng ating Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan. So maging alerto lang po tayo at maging updated lang po tayo sa mga panibago namin ulat panahon namin ilalabas. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa Luzon ngayong araw, inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin ng improving weather sa umaga hanggang sa tanghali. Ngunit maging alerto lang po tayo pagsapit ng hapon at gabi. Dahil sa mga localized thunderstorm o makakaranas po tayo rin ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. At para naman sa maging agwat ang temperatura dito sa may Tugigaraw, umabot pa rin sa 27 hanggang 39 degrees Celsius ang ating nasang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Legazpi, 27 hanggang 34 degrees Celsius, Tagaytay 24 hanggang 33 degrees Celsius, Metro Manila 26 hanggang 35 degrees Celsius, Baguio 18 hanggang 27 degrees Celsius, Lawag 26 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa magilagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas and Mindanao, sa kasalukuyan nga po dito sa Palawan dahil po sa epekto ng hanging habagat na makikita nga po natin sa ating pinaka-satellite image na siyang hinihila itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na nasa silang bahagi ng ating bansa. Kaya naman nakakaranas po tayo na maulap na papurin at mga localized thunderstorm o yung mga pagkulog at pagkidlat lalong-lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Sa kasalukuyan, ngayong umaga ay makakaranas po tayo ng bagyong maulap na papurin na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan at pinaghahanda sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan at banta ng mga local flooding o yung mga pagba sa mga bababang lugar. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Puerto Princesa, 27 hanggang 32 degrees Celsius, Calayan Islands 27 hanggang 32 degrees Celsius ang ating nasang agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagi ng panahon dito sa may Visayas, nasa natin ang mga lalabing bahagi ng Visayas makakaranas ng improving weather ngayong umaga. Ngunit maging alerto pa rin po tayo sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan dahil sa mga localized flooding. Kung saan inasa natin ngayong umaga makakaranas ng improving weather dito sa may area ng Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Negros Occidental, Negros Oriental. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, maging alerto lang po tayo dahil sa mga posibilidad din ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan at pagguho ng lupa dahil sa inaasa natin na nakaranas na ng mga pag-ulan na siyang na lumambot na ang mga lupa sa ating kabundukan. Samantala dito sa silang bahagi ng Visayas, nakakaranas pa rin ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Lalo na dito sa may area ng Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, kabilang na rin ang Bohol, Cebu, Siquijor ang siyang nakakaranas ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. At para naman sa maging agwat ang temperatura dito sa may Tacloban, 27 hanggang 31 degrees Celsius, Iloilo 27 hanggang 32 degrees Celsius, Cebu 28 hanggang 32 degrees Celsius ang ating nasa agwat ang temperatura. At para naman sa maging lagi ng panahon dito sa may Mindanao, sa kasalukuyan nga po patuloy pa rin ang epekto nitong hanging habagat at ng paghila nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na siyang nagdudulot ng mga maulap na papurin na sinasamahan ng mga kalat na mga pag-ulan sa halos buong Mindanao.
Kaya naman, ang ating mga kababayan sa Mindanao, inaasahan natin makakaranas ng bagyang maulap na February ngayong umaga na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Especially dito sa may area ng Caraga region at Davao region. Siyang inaasahan natin matasan na tsansa ng mga pag-ulan. Kaya naman, lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan sa mga nasabing area. Dahil pa rin po yan sa mga localized thunderstorm. Dahil po yan sa epekto nitong localized thunderstorm, nagdulot naman po yan ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan siyang makikita nga po natin sa pinaka-satellite image na nagdudulot ito ng maulap na papurin na sinasamahan na pagkulog at pagkidlat. At para naman sa maging agwat ang temperatura dito sa may Davao, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 hanggang 31 degrees Celsius. Zamboanga, 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasahang agwat ang temperatura. At para naman sa magiging lagi ng panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat. Sa kasalukuyan wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan or seaboard. Kaya naman malaya pa rin makapaglalayag ng ating mga kababayang mga isda sa kahit anong baybayin ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan kung makaiwas po tayo sa biglaang taas na mapag-alon dahil po sa localized thunderstorm. Samantala, meron po tayong nilabas na tropical cyclone threat potential pagsapit ng May 28 hanggang June 3. Kita nga po natin ang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay bagya itong posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility base sa ating tropical cyclone threat potential o yung banta ng cyclone na ito. So, posible nga rin pong mayroon din pong mabuo dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa may Palawan. Nalabos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan dito sa area ng Palawan dahil nga po sa paglakas nitong hanging habagat sa mga susunod na mga araw na siyang inaasa natin. Dahil sa paglakas nitong hanging habagat, posible ang pagkakaroon ng panibagong cyclone dahil sa banggaan ng hanging easterlies at ng hanging habagat na tinatawag natin na nanggagaling dito sa may Palawan at ng hanging easterlies na nanggagaling naman sa dagat Pasipiko na siyang kapag ito ay nagkasalubong, nagkakaroon po tayo ng pag-develop ng low pressure area na kung saan yan po yung pinumonitor natin kung posible nga ba itong maging ganap na bagyo rin sa mga susunod na araw. So, maging antabay lang po tayo dahil posible po ang pagkakaroon ng low pressure area sa kanlurang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. At yan nga po ang pinaka-latest nating update sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, ika-25 ng Mayo taong 2026. Ingat po tayong lahat at manatiling maging alerto at updated po tayo sa mga panibagong ulat panahon na aming ilalabas. Thank you and God bless us all. Maraming salamat sa inyong lahat. Ingat palagi.